So yan guys, magandang umaga po sa ating lahat. So mabilis ang video lang to. Gusto ko lang pag-usapan yung bagong inilabas ni Suzuki na Raider 150 Fi na bago, which is yung Raider Blade at saka yung Raider Pro. So siguro kaya finish out saglit si Raider Fi, yung lumang Fi, kasi meron silang ilalabas, kumbaga may plano silang ilalabas na Fi din. Lalong lalo na yung kamukha pa rin niya yung Raider Blade. Kaya siguro finish out saglit kasi meron silang ilalabas. Plano nilang maglabas ng mas pinaganda pa na Raider Fi, which is yung Raider Blade at yung Raider Pro, diba? Yung Raider Pro halos parehas lang naman yung specs. Dun lang ako hindi ko type yung ano niya, yung headlight niya, kasi para siyang Suzuki. Pero darating din yung yung time o tamang panahon na ma-appreciate din natin yan, yung headlight niya. Kasi yung overall kamukha lang talaga ng Fi na luma, pero yung sa headlight lang talaga is yun lang talaga yung parang hindi gusto ng karamihan. Ako honestly hindi ko siya masyadong trip, pero darating yung panahon nga na ma-appreciate din yan ng mga tao, diba? Yung maganda lang kasi doon, may ABS na kasi siya, diba? Anti-lock brake system, so napaka-safe yan. Lalong lalo na alam nyo naman pag Raider yung gamit, bakbakan talaga. So mas maganda yan na feature sa kanya. Yung Raider Blade naman is yung overall parehas lang yung specs tsaka yung itsura. Yung chassis naman, dito lang yung pinagkaiba. Tapos yung headlight, yung signal light nya inilabas na. Hindi na siya kumbaga assembly, kumbaga magkabila na siya. Kahit yung signal light sa likod ganun din. Yung isa lang sa mga nagustuhan ko dun, syempre yung ewan ko yung lumang Fi kung 45 km per liter din yon. Pero ngayon yung bagong Fi, lalong lalo na yung Raider Blade, is 45 km per liter na po siya. Kumbaga hindi na siya masyadong malayo yung gas consumption dito sa click natin, di ba? Yung sumunod guys na mga nagustuhan ko dun sa Raider Blade, bukod sa meron na siyang bukod sa 45 km per liter na siya, syempre yung isa sa mga gusto ng mga tao, syempre lalong lalo na pagdating sa mga pag-aangkas, paglalalamove, yung mga carrier, Foodpanda, Shopee, yung charging port, malaking bagay yan, malaking tulong yan para sa mga rider. Kaya yun talaga siguro yung isa sa mga reason kung bakit tinangkilik talaga yung Honda Click na version 3, kasi meron na siyang charging port. Ganon din sa Raider Blade, Raider 150 Fi Blade Edition, meron na po kasi siyang charging port, 'di ba? Ayun yung isa sa mga nagustuhan ko doon sa Raider Blade. Yung sumunod naman guys is meron na siyang features na SCAS o Suzuki Clutch Assist System. Kumbaga mas smooth na o mas pinay-smooth na po yung gearings niya or yung sa pagkakambyo niya, lalong lalo na pag ikaw ay nag-change gear, diba? So mas pinay-smooth na talaga ni Suzuki yung pagdating sa ganong sitwasyon. Pagdating naman guys sa fairings ni Raider Blade ay halos parehas lang naman sila ni Raider Pro. Mataba rin yung parang pinakabatok niya, kumbaga may paumbok din siya na style. Yung pinagkaiba lang naman nila is yung Raider Pro is keyless na siguro, at yung Raider Blade naman is disusi pa siya. Tapos overall yung pagdating sa lumang Fi na Raider at Raider Pro, Raider Blade is halos parehas lang naman talaga yung yung chassis niya. Yung pinagkaiba lang talaga nila, yung Raider Pro, Raider Blade kumpara sa lumang Raider is yung parang paumbok dito sa may banda niya, sa may bandang batok niya, tsaka yung signal light, kumbaga inilabas na talaga siya, hindi na siya assembly dun sa taillight tsaka dun sa headlight. Di kagaya dun sa luma na assembly talaga siya, diba?
yung sa Raider Blade at Raider Pro hiniwalay na. Pero may mga nakikita ako sa TikTok, sa Facebook, lalong-lalo na yung Raider Pro, pinapalitan nila yung headlight kasi yung iba guys ayaw, kumbaga hindi pa nila masyadong na-appreciate yung headlight ng Raider Pro. Sa Raider Blade naman, ayun lang yung kinaganda ko talaga doon sa Raider Blade kasi halos kahawig talaga siya sa FI na luma. Yung headlight, yung chassis, yung dito lang banda sa may pinakaumbok niya, yung parang binago, tsaka yung head niya signal light, diba? Pero overall siguro yung specs parehas lang naman. So sa lahat ng merong guys, sa lahat ng merong Raider Blade, paki-comment naman po guys sa comment section kung ano yung nyo, ano yung experience nyo sa motor na bago ni Suzuki. Kasi ako may plano din akong kumuha ng Raider Blade. Raider Blade yung pinili ko. Kumbaga plano ko na napupusuan ko talaga pagdating sa mga FI, na sa mga pagdating sa larangan ng FI, lalong-lalo na kasi syempre Suzuki pa rin. So Raider Blade talaga yung napupusuan ko. So sa lahat ng meron ng Raider Blade guys, paki-comment naman guys sa comment section kung ano yung experience nyo, lalong-lalo na yung tumagal na talaga sa kanila yung motor na yon. Kaya guys, paki-comment na lang po sa comment section. Maraming salamat po. So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog, and ride safe po sa ating lahat. Peace out.